likas sa mga handaan at anumang okasyon ang inuman. At hindi makukumpleto ang masayang pag-iinuman kung walang masarap at kalulutong mga pulutan. Magandang araw po sa iyo, Sir Eric. Isa po ako sa masusugid ninyong tagapakinig. At katulad po ng mga nagpapadala sa inyo ng kwento, ay tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Henry. Ang kwento pong ibabahagi sa inyong YouTube channel ay aking personal na karanasan. Sa totoo lang po ay aaminin ko sa inyong mahilig ako sa inuman. Batikan akong manginginom at inaabot ako ng umaga sa pakikipag-inuman. Nasanay na ang katawan ko sa alkohol kaya naman hindi ako basta-basta nalalasing. Kasagsagan ng kabinataan ko ay pumupunta at dumadayo ako sa kung saan saang lugar para lamang makipag-inuman. Nagbago lang po ako noong maranasan ko ang nakakakilabot ko pong kwento na isasalaysay ko po sa inyong programa. Natatandaan ko po noong taong 1992. Matagal akong tumambay sa aming probinsya. Hindi pa ako pumapasa sa pagsusulit sa pagiging ihinyero. Kaya naman nagbakasyon na muna ako at nanatili sa bahay ng aking ama. Kaso ay palagi akong sumasama sa mga kabarkada ko sa tuwing nagkakayayaan silang mag-iinuman. Dati-rati ay nagsusugal at nanigarilyo din ako. Kaya lang ay itinigil ko ang pagbibisyo. Simula noong makaapak ako sa lungsod at makatira sa bahay ng kapatid ng tatay ko. Istrikto si Tio Eman, pati ang kanyang asawa. Kaya naman hindi ko magawang makapagsigarilyo sa kanilang bahay. Tanging pag-iinom na lang ang natira kong bisyo at hindi ako nagpapahuli sa kanila. Sapagkat sa bahay ng kabarkada ako pumupunta at nagpapalipas ng oras bago umuwi sa bahay upang hindi ako mahalatang puno ng alak ang katawan. Isang araw ay naimbitahan kami ng kaibigan kong si Eliasar ng kanyang kumparing si Michael sa kabilang sityo. Kaarawan pala ng kanyang kapinsang babae. At mayroon silang handaan kaya naman tinanggap namin ang kanyang imbitasyon. Naisip ko na baka sa kabilang sityo ko na rin makikilala ang babaeng magiging bago kong kasintahan. Matagal-tagal na rin akong walang nobya, simula nang makatapos ako sa kolehiyo. Marahil ay tadhana na ang magdakda na may makilala akong babae sa kabilang sityo. Sinubukan kong magpaalam sa aking ama subalit nagalit siya sa akin. Katakot-takot na mga sermon ang inabot ko. Simula kasi nang mamatay ang nanay ko, dulot ng kanser noong nasa sekundarya ako, ay ang tatay ko na ang nangalaga sa akin. Pinagtulong-tulungan akong makapag-aral sa kolehiyo ng kanyang mga kapatid na may kaya sa buhay. Ang problema lamang ay hindi ako makapasa-pasa sa pagsusulit, kung kaya't hindi ako makapag-apply sa trabaho. Sinumbatan ako ng tatay ko. Sinabi niya na wala na akong ginawa kung hindi mag-inom at hindi maghanap ng mapagkakakitaan habang hindi pa ulit ako sumusubok na kumuha ng pagsusulit sa pagka-inhinyero. Wala naman daw mabuting na idudulot sa akin ang pag-inom ng alak, kaya kung maaari ay tigil-tigilan ko na ito. Pinaliwanagan ko naman siya sa hindi porket dadalo ako sa handaan ay magiinom ako ng alak. Binulyawan ako ng tatay ko at sinabi niyang wag na akong magpalusot. Lahat ng okasyon ay may kaakibat na inuman. Hindi ko siya malilinlang dahil alam na niya ang kalakaran sa mga kasiyahan. Dagdag pa niya na pabalik na siya ay papunta pa lang ako. Hindi na ako makasingit sa mga sinasabi niya. Mahigpit niya akong binawalang pumunta sa handaan sa kabilang sityo at baka daw mapahamak pa ako. Hindi na ako nakipagtalo sa kanya sapagkat alam ko na hindi ako mananalo sa kanya kahit ano pang sabihin ko. Kinabukasan ay pinaalam ko kay Eliasar ang nangyari at naisip ko na kay Lolo Emilio ako magpaalam. Siguradong papayagan niya akong dumalo sa kabilang sityo. Mas magaan ang loob ko sa aking lolo at masasabi ko na
mas malapit ako sa kanya kaysa sa tatay ko na mahigpit at masungit. Kaya siguro hindi rin ako makahanap ng pangmatagalan kong kasintahan sapagkat lahat na lang ng mga babaeng hinihaharap ko sa kanya ay hindi niya gusto para sa akin. Mas gusto pa niyang makapagtapos ako sa pag-aaral at magkaroon ng trabaho kaysa makipagrelasyon. Paglipas ng tanghali ay nagtungo ako sa bahay ni Lolo Emilio. Nakabukod ang bahay niya sa amin. Nagpaalam ako sa kanya at inakala ko na hindi rin niya ako papayagang dumalo sa handaan. Pero pumayag naman siya. Subalit, binilinan niya akong mag-iingat sapagkat may napapabalita palang aswang sa kabilang sitio. Dagdag pa niya na baka may makainuman pa kaming aswang, kaya mainam na mayroon kaming proteksyon. Pinayuhan niya akong magdala ng ilang piraso ng kalamansi at pigaan ng mga kakainin naming mga pulutan upang malaman namin kung magbabago o hindi ang mga anyo ng mga pagkain. Isa pa, siguraduhin naming hindi kami malalasing at bantayan namin kung hindi, nilalawayan ng aming mga tagayan. Mabilis makapanlason at mayanggaw ang mga aswang sa mga inuman, kaya kailangan namin maging mapagmatsyag ng kaibigan ko. Nagpasalamat ako sa aking lolo at bago ako umalis ay kumuha ako ng ilang piraso ng kalamansi sa puno na matatagpuan sa bakuran ng bahay ng aking lolo. Umuwi ako sa aming bahay at wala pa ang tatay ko. Posibleng nasa trabaho pa siya at magandang pagkakataon yun para makaalis kami ni Eliazar ng mas maaga. Nagayos ako ng aking sarili at noong dumako ang takip silim ay saka ako nagtungo sa bahay ni Eliazar. Mabuti na lamang at pagkadating ko sa kanilang bahay ay papalabas na siya ng bahay. Nag-umpisa kaming maglakad at pinakita ko sa kanya ang ilang piraso ng mga kalamansi. Napatawa pa siya kung bakit may dala akong mga kalamansi. Tinanong pa niya kung gagawa ako ng sausawan at kasabay nun ay nagpakawala siya ng mga malulutong na halakhak. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang bisa ng kalamansi, lalo na sa mga tagabulag ng aswang sa mga pagkain. Agad namang naniwala sa akin si Eliazar at nasabing maaaring may makasalamuha kaming aswang sa bahay ni Michael. At ang masaklap pa ay mga kainuman pa namin ng mga aswang na makakaengkwentro namin sa handaan. Hindi ko malaman kung seryoso siya o nagbibiro sa kanyang mga sinasabi. Pero pinili ko na lamang sumang-ayon sa kanila para naman malibang ako sa matagal naming paglalakad. Lumipas ang mahigit kalahati pang oras ay nakarating kami sa kabilang sitio. Dumiretso kami sa daan na puno ng talahiban. Yun pala ang daan patungo sa bahay ni Michael. Binaybay namin yun habang patuloy ang aming kwentuhan hanggang sa makarating kami sa labas ng bakuran ng bahay ni Michael. Gustong nasa labas pala siya ng bahay at inaabangan kami. Sinalubong niya kami at inimbitahang pumasok sa loob ng bahay. Masaya naman kaming sumama sa kanya at pagkapasok namin ay nakita namin ang napakaraming tao. Ipinakilala kami ni Michael sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kapinsan niyang si Ilona na may kaarawan. Sa unang pagkakataon ay humanga ako sa kagandahan ni Ilona. Sa tingin ko pa ay hindi kami nagkakalayo ng edad. Kinantsawan pa ako ni Eliazar at sinabi niyang mukhang tinamaan pa ako sa kapinsan ni Michael. Si Ilona na daw marahil ang babaeng mapapaboran ng tatay ko. Siniko ko si Eliazar at humalakhak naman si Michael. Matapos noon ay dinala kami ni Michael sa bahaging kusina. Kaso ay nakaramdam ako ng kakaibang pagtataka noong mahagip ng paningin ko ang ibang mga kamag-anak at bisita na aming nadaraanan. Halos nakatingin sila sa amin ni Eliazar at mukhang matatalim ang mga ipinukol nilang mga tingin sa amin. Lumakas ang kutob ko na may mangyayaring masama sa aming pagpunta sa bahay ni Michael. Pagkapasok namin sa kusina ay pinaupo kami ni Michael sa mahabang lamesa
at dumating ang isang lalaki at isang babae na may dalang mga pagkain. Ipinakilala ni Michael ang lalaking bilang kanyang kuya Ibrahim at ang asawa nitong si Astrid. Inilapag nila ang mga putahe sa lamesa. Bigla akong nagutom, gayon din si Michael. Kaso ay sumagi sa isip ko ang mga sinabi sa akin ng lolo ko. Kaya nagsinungaling ako kay Michael at sinabing busog pa kami ni Eleazar. Biniro ko pa si Michael na mas nasasabik ako kung magsisimula na kaming uminom ng alak. Ngumiti si Michael at dali-dali niyang tinawag ang kanyang bunsong kapatid at inutusang bumili ng alak sa tindahan. Pagkatapos nun ay nagpaalam siya sa amin na tatawagin lamang niya ang iba pang mga kapinsan at kamag-anak upang makapagsimula na kami sa pag-iinom. Doon na kami kinabahan ni Eleazar. Halos hindi na kami makapagsalita at nanatili lang lamang kami sa aming kinauupuan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang 5 kalalakihan na mukhang mga kaedad lang namin. May dala pa silang mga pulutan na nasa pinggan. Inilapag nila sa lamesa at ipinakilala sila sa amin ni Michael. Walang ano-ano ay dumating ang bunsong kapatid ni Michael na may dalang alak. Ibinigay niya ang alak kay Michael saka siya umalis sa kusina. Binuksan ni Michael ang alak at kumuha siya ng tag-iisang mga baso. Nagtaka ang kapinsan niyang si Bobby na kung bakit tig-iisa ang mga baso kaysa sa iisang baso na lamang ang lalagyan ng tagay ng alak. Paliwanag naman ni Michael na maraming sakit ang napapabalita sa sityo, kaya para maiwasan ang pagkakasakit ay mabuti na rin na mag-ingat at makaiwas sa pagkakahawaan ng mga sakit. Hindi kumbinsido ang iba pa naming mga kaharap na lalaki at ganoon na lang katalim ang mga tingin nila kay Michael. Pero sa huli ay pumayag na rin si Bobby upang makapagsimula na sa pag-iinom. Inalok kami ni Martin na isa sa mga kamag-anak ni Michael na tumikim ng mga pulutan. Ngumiti ako at sinabi ko na hindi ako kumakain ng pulutan. Tanging alak lamang talaga ang iniinom ko sa tuwing may inuman. Sumang-ayon sa akin si Eleazar bago siya napatingin sa akin. Doon ko napagtanto na iisa ang nasa isip namin. Kaya nagkaisa na lang kami sa pamamagitan ng pagsusulyapan. Hindi na lang kami pinansin ni Martin at nilantakan niya ang crispy pata. Marami pang mga nakahandang pulutan sa lamesa katulad na lamang ng sisig, dinakdakan at adobo at marami pang iba. Kahit natatakam kami ni Eleazar sa mga pagkain ay hindi talaga namin magawang tumikim sapagkat natatakot kami na baka hindi yun ligtas at hindi yun karne ng hayop. Kung ano-anong napagkwentuhan namin at kahit paano ay naibsa ng takot na nararamdaman namin ni Eleazar. Nagtangka pa akong magtanong kay Michael kung may nobyo na si Ilona. Tumugon siya at sinabing wala pang nobyo ang kanyang kapinsan. Suhestyon niya ay wag na akong magtangkang manligaw dito sapagkat masungit at may katapangan ng kanyang tiyuwakin. Ayaw muna nitong paligawan si Ilona at tumutulong pa ito sa kanyang pamilya. May mga pagkakataon pa na nanghahabol ng mga manliligaw si tiyuwakin ni Michael. At may hawak itong itak. Napalunok ako ng laway at naisip ko na mas matapang pa pala ang tatay ni Ilona kaysa sa aking ama. Siguradong hindi ito magdadalawang isip na makapatay ng tao para lamang mapagbawalang manligaw sa kanyang anak. Hindi na ako nagtangkang magtanong ukol kay Ilona at pinagpatuloy ko na lang ang pag-inom ng alak. Inisip ko na magiging maganda at masaya ang mga susunod na paksa na aming pag-uusapan. Kaso noong nasa kalagitnaan kami ng pag-iinom ay aksidenteng napatanong si Eleazar kung totoo nga bang may napapabalitang aswang sa sityo ni Michael. Napabulalas si Bobby at kasabay nun ay tinawanan lamang niya ang tanong ni Eleazar. Nabanggit niya na wala siyang nababalita ang aswang sa kanilang sityo. Huwag daw kaming maniwala sa mga tsismosa sa aming lugar. Gusto lamang siraan ng ibang tao ang kanilang sityo.
Pilit na lamang kaming ngumiti ni Eliazar kahit malapit na kaming maihi sa aming mga pantalon sa sobrang kabang nararamdaman. Dumako ang hating gabi. Nakatulog na ang aming mga kainuman, maliban kay Michael. Napansin niyang nangaubos na ang mga tubig sa baso namin ni Eliazar. Kung kaya't tumayo siya at kinuha ang mga baso namin. At ikinuha kami ng tubig. Medyo malayo ang kinaroroonan ng tapayan kung kaya't nagkaroon kami ng pagkakataon ni Eliazar na maisagawa ang aming mga plano. Maingat kaming tumayo mula sa aming kinauupuan at dinukot ko mula sa aking bulsa ang 2 piraso ng kalamansi. Ibinigay ko ang 1 piraso ng kalamansi kay Eliazar at tinusok namin ng tinidor. Nang lumabas ang katas ay saka namin piniga sa sisig, dinakdakan, crispy pata at adobo. Maya-maya ay napansin naming nagbabago ang mga anyo nito at bahagyang bumabaho at lumalangsa sa mahabang lamesa. Makalipas ang ilang minuto ay nakita naming hindi mga karning baboy ang laman ng mga plato, kung hindi mga bahagi ng katawan ng mga tao. Tulad ng mga mata, daliri, putol-putol na mga hita, kuko, dila at tenga. Napasigaw si Eliazar sa sobrang takot at nanlamig naman ang aking buong katawan. Tumindig din ang mga balahibo ko. Naisip ko na baka mga aswang ang buong mag-anak ni Michael. Hindi kami makakilos mula sa aming kinatatayuan nang dumating si Michael na may dalang 2 baso ng tubig. Nawala ang masasayang ngiti sa kanyang mga labi noong mapansin niyang namumutla kaming 2 mula sa aming kinatatayuan. Inilapag niya sa lamesa ang mga baso at lumapit sa amin. Tinanong niya kung anong nangyari at kung bakit sumisigaw si Eliazar. Nagsinungaling ako at sinabing wag alalahanin si Eliazar sapagkat lasing na lasing siya. Napatingin si Michael sa mga pagkain at namilog ang mga mata niya noong makitang nagbagong anyo ang mga ito. Kasabay pa nun ay nagising si Martin, pero nahihilo siya at halos nabubulol sa pagsasalita. Tinanong niya kung bakit may sumisigaw. Tumugon si Michael at sinabing nagsusuka ang kanyang kaibigan, dulot ng kalasingan. Maya-maya ay bumagsak sa lamesa si Martin at humihilik na nakatulog. Sinenyasan kami ni Michael na sumama sa kanya at bahagyang lumayo sa may lamesa. Lumapit kami sa kanya at maingat na lumayo sa mga natutulog na mga kamag-anak ni Michael. Halos pabulong kami kung mag-usap sa isang sulok. Isiniwalat sa amin ni Michael na alam niyang nalalaman naming mga karne ng tao ang mga nasa hapag. Hindi niya sukat akalain ang mga pagkain yun ang ihahain ng kanyang kapatid at asawa nito. Sila kasi ang nagluto ng mga handang pagkain. Ibinunyag niyang aswang ang kanyang kapatid, pati ang asawa nito at mga anak, gayon din ang mga kamag-anak niyang kainuman namin. Kaya naman naisipan niyang tig-iisang baso ang gamitin sa pag-iinuman upang maiwasan ang pangyayanggaw sa amin. Nagpapasalamat siya na hindi kami kumain ng mga inihandang pagkain sapagkat makukonsensya siya kung may mangyari sa aming masama. Maya-maya ay inutusan niya kaming sumama sa kanya sa may likod bahay at doon niya kami padadaanin upang makaalis kami sa kanilang bahay. Delikado kung dadaan kami sa harap ng bahay at siguradong makikita kami ng kanyang pamilya at mga kamag-anak. Tumalima kami ni Eliazar at maingat kaming naglakad patungo sa likod bahay. Pinagmadali niya kaming kumaripas ng takbo palayo at hindi na namin nagawang magpasalamat at magpaalam sa kanya nang biglaang may umalingaw-ngaw na tinig sa likuran ni Michael. Medyo malayo-layo na rin kami sa kanilang bahay pero huminto kami sa pagtakbo ni Eliazar at nagtago kami sa tabi ng isang mayabong na puno. Nag-angat kami ng tingin at nakita namin ang kuya ni Michael na nakikipagtalo sa kanya. Mula sa nakikita naming eksena ay gustong lumabas ng kuya ni Michael pero pinipilit siyang itulak papasok ni Michael.
Marahil ay gusto nitong sundan kami pero inilayo kami ni Michael upang maprotektahan sa mga ito. Dinuro-duro pa si Michael ng kanyang kapatid bago sila pumasok ng bahay. Noong mapansin naming sumarado ang pinto, ay saka pa lamang kaming naglakad ni Eliazar. Nang makalabas kami sa sitio at makapaglakad kami ng ilang kilometro sa aming lugar, ay nakakarinig na kami ng mga pagtilaok ng manok. Nagpaalam ako kay Eliazar nang makarating ako sa bakuran ng aming bahay. Nakasarado na pala ang pinto, kaya napilitan akong kumatok at agad akong pinagbuksan ng tatay ko. Hinihintay pala ako nitong makauwi. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay isinalaysay ko sa kanya ang mga nangyari. Sinisi niya ako at sinabing hindi ako kaagad nag-isip ng maayos. Mabuti na lamang daw at mabait ang kaibigan naming si Michael. Kung hindi ay baka nalapa na kami ng mga aswang. Hindi ko daw ginagamit ang isip ko. Baka daw aswang din si Michael at pinipilit lamang nito na huwag gumawa ng karahasan sapagkat itinuturing niya kaming kaibigan ni Eliazar. Simula noong hating gabing yun ay kinontrol ko na ang palagi ang pagsama sa mga inuman. May mga pagkakataon pa rin na nakikita namin si Michael na dumadaan sa aming lugar. Pero umiiwas na siya sa amin ni Eliazar. Sumagi sa isip ko ang sinabi sa akin ng tatay ko na baka aswang din si Michael. At posibleng iniligtas niya kami sa mga kamag-anak niyang mga aswang sapagkat kaibigan niya kami. Buong akala ko ay doon na matatapos ang lahat ng mga kababalaghang naranasan ko. Pero hindi pa pala. Napag-isipan ko na rin bumalik sa lungsod at kumuha ng pagsusulit noong yayain ako ni Eliazar na pumunta sa bahay ng balikbayan naming kaklase. Noong sekundarya na si Daniel. Ayoko na sanang sumama sapagkat medyo may takot na rin ako sa inuman. Kaya lang ay kaibigan ko din si Daniel. Kaya naman pumayag na akong sumama. Kaso ay nagbaon ako ng asin at kalamansi para makasigurado. Noong dumating kami sa kanilang bahay, ay laking gulat ko na malaki at yari sa semento ang dalawang palapag nilang bahay. Mukhang maasenso na din ang kanyang pamilya. May pasalubong siyang mga tsokolate at mamahaling damit sa amin ni Eliazar. Bukod sa amin ay nandoon din ang presensya ni Badong, Nolan at ang isa pa naming kaklase at kaibigang si Lauro na matagal na din naming hindi nakita. Nagtaka kami ni Eliazar noong makakita kami ng kalamansi sa pulutan naming sisig. May sausawan din kaming toyo na may kasamang sili at kalamansi. Bukod doon ay nakita namin si Badong na nagpiga ng kalamansi sa sisig at wala namang nagbago sa anyo nito. Kaya nakahinga kami ng maluwag ni Eliazar. Naisip namin na ligtas ang mga pagkain, kaya kumain na din kami ng mga pulutan. Kaso ay iisa ang tagayan namin at ang nagtatagay sa amin ay si Lauro. Inabot kami ng hating gabi sa inuman. Umihi si Badong, samantalang nakatulog na sa lamesa si Nolan at kumuha pa ng pulutan si Daniel sa kusina. Napansin namin si Lauro na nilalawayan ng baso ng tagayan. Kita rin namin na hindi pa siya nalalasing. Mapupula na din ang kanyang mga mata, kaya naisip namin ni Eliazar na posibleng isa siyang aswang. Pumalik si Badong at Daniel sa lamesa. Iniabot ni Lauro ang tagayan na may lamang alak kay Daniel, kaya naman gumawa na ako ng paraan. Inagaw ko ang tagayan at sinabi ko kay Daniel na kung maaari ay tapusin na namin ang pag-iinom sapagkat nakatulog na si Nolan at baka abutin pa kami ng umaga. Bahagyang napasulyap sa akin si Lauro at nanlisik ang kanyang mga mata. Kumisap-kisap mata ako at nakita ko na bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Hindi na ito mapula. Pumayag si Daniel at tinulungan namin siyang magligpit ng mga pinag-inumang tagayan, pati mga bote at mga pinggan na may mga pulutan. Matapos noon ay gumayak na kami at nagpasalamat bago kami lumabas ng bahay.
Inaalalayan ni Badong si Nolan na noon ay paika-ikang naglalakad. Nagpaalam si Badong sa amin sapagkat iba ang ruta na kanilang madadaanan. Kaming tatlo naman nila Eliasar at Lauro ang magkakasabay sa iisang daan. Bahagyang nauunang maglakad sa amin si Lauro at tinanong ko siya kung gaano na siya katagal na naninirahan sa Masbate. Lumingon siya at sinabing 4 na taon na siyang naninirahan doon. Sumunod namang nagsalita si Eliasar. Tinanong niya si Lauro kung anong motibo nito kung bakit nilawayan niya ang tagayang baso bago ibinigay ang basong may alak kay Daniel. Tumugon si Lauro at sinabing hindi niya alam kung anong sinasabi ni Eliasar. Pero pinagdidiinan ni Eliasar na posibleng may balak si Lauro na iyang gawin o lasunin si Daniel at hindi lamang ito ang gusto niyang gawan ng masama, kung hindi pati kami. Huminto sa paglalakad si Lauro. Humarap siya sa amin at doon namin nasaksihan kung paano siya nagbagong anyo bilang aswang. Gusto niya kaming dakmain kaya inilabas ko ang isang dakot na asin pati ang kalamansi. Inihagis ko sa kanyang direksyon ng asin at iniabot naman kay Eliasar ang kalamansi. Piniga niya ang katas sa kanyang mga kamay at iwinisik kay Lauro. Nadampian ang mga braso at dibdib nito ng asin, samantalang tumalasik sa tigkabila nitong pisngi at noo ang katas ng kalamansi. Nasunog at umusok ang balat nito at nakapagdulot sa kanya ng matinding sakit. Umangil ito pero hindi na niya kami magawang salakayin. Tumakbo siya ng mabilis at hinabol namin siya ni Eliasar. Subalit laking gulat namin nang lumundag ito sa matataas na halamanan at naglahong parang bula. Nakatakas si Lauro at hindi na namin siya natagpuan noong hating gabing yon. Sa mga sumunod na araw ay nakita namin sina Badong, Nolan at Daniel. Nagpapasalamat kami na walang masamang nangyari sa kanila. Isiniwalat namin ni Eliasar na isang aswang si Lauro at kung hindi ko inagaw ang basong tagayan mula kay Daniel ay posibleng nayanggaw na siya nito. Nagpapasalamat si Daniel sa pagkakaligtas niya sa akin at nasabi niya na simula noong gabing yon ay hindi na niya muling nakita si Lauro sa aming lugar. Sumabat sina Badong at Nolan na maging silang dalawa ay hindi na rin nakikita ang presensya ni Lauro. Pero may nakapagsabi sa kanila na ang lugar na tinirahan ni Lauro sa Masbate ay pugad ng mga aswang, kaya hindi imposible na mahawaan ito, pati ang kanyang pamilya ng pagkaaswang. Lumipas pa ang ilang araw at nagpaalam ako sa aking ama. Pero bago pa ako umalis ay humingi ako ng kapatawaran sa maraming taon na gumagawa ako ng kasalanan sa kanya at binibigyan siya ng sakit ng ulo. Hindi ako mahilig sa mga sentimental na tagpo sa buhay ko sapagkat pakiramdam ko ay kabaduyan yon. Pero sa mga pagkakataong yon ay naging seryoso ako sa mga sinabi ko sa tatay ko. Hindi ko mapigilang mapaluha at yumakap ako ng mahigpit sa aking ama. Nasorpresa siya sa akin at binatukan niya ako. Nabanggit niya sa akin na humahanga siya sa katapangan ko na humingi ng tawad sa mga pagkakamali ko. Natutuwa siya sapagkat pinagsisisihan ko na ang mga nagawa kong kasalanan. Inutusan pa niya ako na tigilan ng pag-iyak sapagkat hindi bagay sa akin ang umiyak. Pinahid ko ang mga luha ko at nagkatawanan kaming dalawa. Sa mga sumunod na araw ay bumiyahi ako patungo sa lungsod. Habang nasa biyahe ako ay napag-isipan ko na rin sa sarili ko na mas makakabuti sa akin kung sumubok akong kumuha ng pagsusulit. Gusto ko na rin makapagtrabaho upang matulungan ng tatay ko na makaraos sa aming pamumuhay sa probinsya. Noong makabalik ako sa lungsod ay nagsikap ako at tinigilan ng mga bisyo ko sa buhay. Sa awa ng Diyos ay nakapasa ako sa pagsusulit at nakapag-apply na rin ako ng trabaho. Hindi naging madali ang trabaho ko sa 1 taon kong pagtatrabaho sa lungsod. Pero kahit papaano ay nakakapagpadala ako ng pera sa tatay ko.
Hindi nagtagal at tumaas na rin ang sahod ko. Hindi na naging mahirap sa akin na kumita ng pera at nakita ko na rin ang halaga ng mga bagay na parating ipinapayo sa akin ng tatay ko noong kasagsagan ng katigasan ng aking ulo. Hindi na ako nakitira sa aking mga kamag-anak at kumuha na ako ng apartment. Noong medyo nagiging maayos na ang buhay ko at malaki na rin ang ipon ko ay kumuha ako ng bahay sa lungsod at doon na kami tumira ng tatay ko. Hindi ko na naisama ang lolo ko sa lungsod sapagkat binawian na siya ng buhay sa probinsya. Labis ang lungkot na aking naramdaman pero binaon ko lahat ng mga alaala at aral na natutunan ko sa kanya noong kabataan ko. Sa lungsod ko na rin nakilala ang babaeng napangasawa ko. Bumuo kami ng pamilya at naging tahimik ang aming pamumuhay kasama ang aking ama. Paminsan-minsan ay umuuwi ako sa probinsya at nakakasama ko ang mga kaibigan ko. May mga pagkakataon na nagiinuman pa rin kami ni na Eliasar, Badong at Nolan. Samantalang si Daniel naman ay nasa abroad at madalang na ring umuwi sa probinsya. Hindi ko na rin nakita ang presensya ni na Michael at Lauro. Wala sa mga residente sa amin ang nakakaalam kung saan sila naninirahan. Umalis na din pala sa kabilang sitio ang pamilya ni Michael. May ilang taon na rin ang nakakalipas noon. Naging aral na din sa akin na huwag makipag-inuman sa mga taong hindi ko masyadong kakilala. Piling-pili lamang ang mga taong nakakainuman ko at tinatanggap ko ang mga imbitasyon sa tuwing may okasyon. Naging sensitibo ako sa mga nakakainuman ko sapagkat nagkaroon na din ako ng takot buhat sa aking mga nakakakilabot na karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan, lalong-lalo na sa mga pulutan. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po Sir Eric sa pagpili ninyo sa pagtatampok ng aking kwento sa inyong programa. Hanggang sa muli, likas sa mga handaan at